mahiwagang salamin. Sa isang maliit na baryo, nakatira si Isabel, isang masiyahing bata, ngunit may matinding pangarap, ang maging isang sikat na artista. Araw-araw, sa tuwing natatapos ang kanyang gawain sa paaralan at pagtulong sa kanyang mga magulang, palihim siyang tumitingin sa mga lumang magasin kung saan makikita ang kanyang iniitulong artista. Sa isip-isip niya, kung magiging katulad ko lang siya, magiging masaya ako. Ngunit, alam ni Isabel na mahirap lamang sila. Hindi siya nagkaroon ng magagarang damit, mamahaling gamit, o pagkakataong makapasok sa mundo ng mga kilalang tao. Kaya't ang pangarap ay nanatiling tila isang bituin, nakikita ngunit hindi maabot. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi, nadaanan niya ang isang lumang tindahan na matagal nang sarado. Doon, isang kakaibang liwanag ang pumukaw sa kanyang mata. Sa loob ng tindahan, may isang salamin na kumikislap. Para bang tinatawag siya nito. Lumapit siya at sa kanyang pagtingin, isang boses ang lumabas mula sa salamin. Kung ang tunay mong hangarin ay sumikat, ako ang magiging daan. Ngunit, tandaan, bawat kapalit ay may kabayaran. Hindi nag-isip ng matagal si Isabel. Hiniling niya na maging katulad ng artistang kanyang iniitulo. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang kanyang anyo, ang kanyang tinig, at pati ang kanyang buhay. Siya na ngayon ang sikat na hinahangaan at iniidolo ng marami. Sa unay, tuwang-tuwa si Isabel. Maraming tao ang humahanga. Palakpak dito, papuri roon. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang wala na ang kanyang mga magulang, kapatid, at mga kaibigan. Para bang binura ng salamin ang koneksyon niya sa mga mahal niya sa buhay. Sa gitna ng kasikatan, naramdaman niyang mag-isa siya. Ang mga tao sa paligid niya ay hindi tunay na nagmamahal. Lahat sila ay naroon lang dahil sa kanyang pangalan at ganda. Sa mga gabi ng katahimikan, naramdaman niya ang lungkot na hindi kayang punan ng kahit anong palakpak o papuri. Isang gabi, humarap siyang muli sa mahiwagang salamin at lumuha. Hindi pala ito ang tunay na kaligayahan. Mas masaya ako sa dati kong buhay. Kahit mahirap, kasama ko ang pamilya ko at totoo ang mga ngiti ko. Muling kumislap ang salamin at bumulong. Ngayong natutunan mo ang aral, ibabalik kita sa iyong tunay na sarili. Sa isang kisap mata, bumalik si Isabel sa kanyang simpleng tahanan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Sa wakas, muling nabuo ang kanyang puso. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa kasikatan o material na bagay. Ang pinakamahalagang kayamanan ay ang pamilya, pagmamahal, at pagtanggap sa kung sino ka.